Lakas kumain talaga, oh. Ang puhunan ko nitong bakang ito ay 40. Ay, what's up mga kabayansil? Maayong hapon ninyo din na. Kumusta? Ni ako diri ron sa amo ang uma sa pastulan ng mga baka kasi hindi kami nakapunta ng stockyard. Si hindi nabinta ang aking mga hayop, yung dalawa yung nakita niyo sa video. Ang oras ngayon ay 5 PM dito sa pastulan, dito sa may napira namin. Pizza 16 sa Enero, Huwebes ron mga kabansil. So dire na ako'y bakang giadto kaya kung pakanon og page kay parang dili pumayat pa. Si parang dili pumayat, pinakain ko ng page no, pakita ko sa inyo magkano ng mga baka. Hindi ko nakapunta ng kuanong kabangka lang kasi maliit na lang ang aming pira, kasya na lang sa mga baka na nitong mga bakang dalawa. So ang ibig sabihin kapag di mabinta, wala tayong content. So hindi ako nakapag-vlog kasi walang tayong content na maibigay sa inyo kasi hindi ako nakapamili ng mga baka. Maliit na ating puhunan. So tapos hindi pa mabinta ang mga baka, so hindi tayo makapunta ng stockyard. Alam naman ninyo nga nag-iisa na lang ako kasi ang aking anak na si Klein hindi punta ng stockyard kasi bago lang kumaling. Baka mabinat galing sa disgrasya. So pakita ko sa inyo yung mga baka namin mga kabansil. Ang oras ron, time check tayo, alas 5 ng hapon dito sa aming pastulan. Ito, pakainin natin ng feeds yung mga baka mga kabansil. Hindi pa tayo mag-umpisa ay panoorin hanggang dulo kung paano ba tayo na hindi naman nakapunta ng stockyard, wala tayong content. At ngayon ang content ko na lang, inayos ko na lang muna ang sasakyan, tapos kinondisyon ko para kung mayroon na kaming pera na malaki-laki ay makapunta tayo ng stockyard kung mabinta naman itong ating mga bakang hindi nabinta. So ipakita ko sa inyo ang mga baka mga kabansil. Ito. Kainin muna natin ang page kasi parang hindi pumayat. Ito. Kumain yan. Kumain ang page to. Ito. Dito ko na sa inalagay sa may pastulan namin kasi parang hindi pumayat. Ito, kainin ko na muna ng feeds. Ito ang dahilan pakainin natin para hindi pumayat. Lakas kumain talaga. Ang puhunan ko nitong bakang ito ay 43,000. So ang ibig sabihin kung ibinta natin sa tawad nila ay ang tawad nito sa mga pamimili doon sa bloke ay 43,000. Dinala ko to ng bakong pero hindi nabinta kasi 43,000 rin. So hindi ko nabinta kasi wala naman tayong hindi nakapamasahe ang baka, tapos patas lang sa aming kapital. So ang ibig sabihin hindi ko nabinta. Magsisi rin ako kasi baka ibinta ko na lang muna kahit hindi nakapamasahe kasi nasingit ko lang to kasi marami kaming suki doon sa bakong papunta kami. Pwede naman nating kahit sa pamasahe malugi tayo, okay lang. Dinala ko ng bloke po 43,000 lang ang tawad. Dinala ko sa bakong noong linggo 43 rin. So ang ibig sabihin walang ginansya at wala rin nakapamasahe. So pinakain ko lang ng feeds mga kabansil kasi parang hindi siya pumayat. Ito kita ninyo, laki naman laki na siya. So lakas siyang kumain. Binigyan ko siya ng pagkain ng feeds na Pilmi ko tong yung Ultra Pack. Lakas kumain. Kailangan pakainin para hindi pumayat kasi kung damo lang at napir, baka pumayat, baka malugi naman tayo.
Tingnan natin sa Sabado, kay dalhin ko to. Kasi Huwebes ngayon, Merkulis gahapon, hindi kami pumunta ng stockyard. So, ang sinabi ko sa inyo na wala na tayong pirang malaki, liit na lang. Lagyan natin ng maliit na tubig mga kabansil. Ito ang kapayasan sa aking anak, oh. Laki-laki ng kanyang papaya, oh. Kita ninyo, oh. Oh. So lagyan natin kaunting tubig para hindi siya pumayat. Oh. Oh. Oh, hindi siya kumain ng maraming tubig. Lagyan natin ng kaunting feeds. Ito ang feeds niya, oh. 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 So busog na busog siya kasi malakas kumain ito mga kabansel, oh. 43,000. Oh. Oh. Kita ko sa inyo. Tapos lagyan natin ng asin kasi sanay siyang kumain ng asin. Ito, oh. Di siya minom ng, di siya kumain kapag walang asin, oh. Lagyan natin ng asin, oh. Asin lang kasi para ganahan siyang kumain. Ito, oh. Tingnan natin kung ubusin ba niya yan. Hindi na siya kumain mga kabansil. Ito, oh. Lakas lagang kumain. Ito, busog na busog. So tingin ko sa Sabado, kung hindi man, kung mabinta man to kahit 43,000 lang, ibinta lang namin para ma-rolling namin yung pira. Makapunta kami ng mga stockyard. Sinsya kayo kasi hindi ko naka-vlog ng madalas kasi ang sabi ko sa inyo, kapag wala tayong biniling baka, wala tayong ikabinta, di tayo nakapunta ng Kabangkalan, di tayo nakapunta ng Panyabunan, bloke lang tayo at sa Bakong. So wala tayong content. Ibig sabihin kung hindi tayo makapunta ng Kabangkalan, hindi wala tayong content. Sana nawain man ninyo. Ito ang aking content ngayon kasi 5 days na hindi na ako nakapost ng video. May isa pa dito, oh. Kainin ko siya ng page pod. No, ito, oh. Ito ang 11,000 na kasama itong yung dalawang pula at yung sa Carabao, oh. Di nabinta yung sabi ko na 3 pirasong binili ko sa Kabangkalan. Dalawa ang nabinta. So 11,000 rin ang tawad nila. So ibig sabihin hindi rin nakapamasahe. Oh. So ito 43,000 lang ang tawad nila. So ibig sabihin hindi rin nakapamasahe. So ibig sabihin hindi tayo nakapunta ng stockyard kasi maliit ng ating puhunan. Yan ang sinabi ko ninyo sa inyo, kapag hindi natin mabinta yung hayop natin na binili, wala tayong puhunan na papuntang stockyard. Kung pumunta man tayo, ano bang gawin natin doon kasi wala tayong pera na. Kasi ang sinabi ko, may dagok na dumating. Hindi naman pwedeng pabayaan ko ang aking anak kasi wala na silang puhunan, naubos, kaopera sa kanyang anak o sa kanyang asawa. So ang ibig sabihin, kailangan natin tulungan yung aking anak kahit maubos yung pera. Walang bale yan, basta matulungan natin. So ang ibig sabihin, tapos ninyo kumain mga kabansil, oh. Yung isa naman ang ating pakainin, yung maliit. Tingnan natin ang isang kalang, oh, ganito kung kumain ba. Lagyan natin ng asin, oh. Tapos tubig, maliit lang tubig pagka kumain. Ito ang kansa mo dito sa ano, malaki, maraming tubig dito. So yan ang ating pakainin, yung maliit. Kasi ito, oh, busog na. Pinakain ko lang ng bits para hindi tayo malugi sa baka pumayat ba. So ito, kainin natin. Baka kumain. Ito, oh. Kainin natin. Bigyan natin maliit na tubig. Wala man akong trabaho dito kasi
Hindi ako nakapunta ng stockyard. Kinondisyon ko lang yung sasakyan namin. Lagyan natin kaunting tubig, oh. Baka kumain. Hindi kumain. Wala tayong magawa kasi galing sa kabangkalan to. Hindi. Sa kabangkalan kasi ang mga baka hindi kumain ng feeds kasi hindi nila sinasanay. Hindi rin kumain. Wala tayong magawa. Basta kabangkalan. Kahit anong gawin natin hindi kumain, turuan pa natin hindi kumain rin. 11,000 to, yan ang 46,000. 43,000. Nagkamali mga kapensil. Hindi kumain, wala tayong magawa. Pero busog na siya kasi dito namin siya nilagay sa may napira namin. Pinastol ko lang dito sa napiran. Hindi na nga tayo magpasan-pasan ng kumpay kasi dito lang sa napiran natin inilagay. Hindi kumain ng feeds, 11,000 lang ang tawad nila. Ibig sabihin hindi siya kumain. Ipakain lang natin sa isang baka, yung malaki. Hindi kumain rin itong isa, hindi kumain. Pinakain ko lang sa malaki. Baka tubig lang yung inumin kasi hindi na kainom ng tubig. Kuha ko muna ako ng tubig at asin. Baka minom lang siya ng tubig. So ang sinabi ko, basta galing ng kabangkalan, hindi talaga kumain. Iba kasi galing dito sa amin sa Manhuyod. Inumin ko muna. Baka uminom siya. Wala tayong magawa basta hindi uminom mga kabansil. Hindi talaga uminom. Tubig lang, hindi uminom. Ano ba itong baka? Kapumayat ito. Hindi man siya, malakas siyang kumain, pero wala tayong magawa. Kasi painom lang natin yung tubig na may asin dito sa baka na malaki. Wala tayong magawa mga kabansil. Hindi kumain, hindi rin. Pagkain natin, hindi talaga kumain. Yung baka 11,000 lang ang kanilang tawad. Walang finansya at wala rin pamasahe. Nagmahay ko mga kabansil, bininta ko lang sa tawad kahit makakuan para makapunta kami ng stockyard. Hindi kami nakapunta kasi wala namang pera. Ito na lamang. Wala pang bingaw to mga kabensil. Tinatawag na lagas. Kanyang ibig sabihin 2 taon to. 43,000. Ito maliit. Ito kasama sa may kalabaw na binta namin sa Punyabunan dyan sa aking vlog. At yung kasama sa may maliit na pula na nabinta namin ng 14,500 na binili ng 12,500. So talaga kami nakapunta. So kinondisyon ko lang ng truck doon sa aming bahay. Diyan ang truck. Pakita ko sa inyo kung paano ba natin i-kondisyon. So dito kami sa bahay mga kabansil kay tapos na tayo nagpakain ng feeds dito. Nasabi ko na sa inyo kung magkano yung presyo sa mga bagay doon. Hindi namin nabinta. Yan ang dahilan na hindi kami nakapunta ng stockyard. So ngayon wala man kaming biyahe. So kinondisyon ko muna yung truck. Pinalitan ko ng langis, tapos pinalitan ko ng filter, 3 pirasong filter, tapos yung transmission ay na-drain natin, pati kanyang langis sa kanyang transmission pinalitan natin. So ang ibig sabihin, pinalitan rin natin ng tie rod end, tapos inalain natin yung truck, tapos pagkatapos inalain ang kanyang starter doon sa nagbiyahe kami sa Huibis doon sa doon sa may Punyabunan. Nagkarga kami ng kambing so na hindi umandar na truck. Naabriya kami doon so tinulak na lang ng mga tao doon. So ang kanyang starter na pinaayos ko, naguba ang kanyang nasira ang kanyang
Bendix drive, yung kanyang root, ano ba? Basta kayo nasira ang sa loob na sunog. So ang ibig sabihin, pinaayos natin ang starter kasi hindi ko marunong umayos ng starter kasi electrician ang marunong yan. So ganyan. So ang tapos na, nakagasto ako ng 3,500 sa pagpaayos lang. So ito ang resibo sa pagpaayos ko ng starter. Ito, babasahin natin kung ang nailisan. Ito, armature pala, armature. Tapos lahat, armature, battery cables, repair yung starter. Tapos gumastos ng 3,800. So pinahangyo lang tayo ng nag-ayos. So ibig sabihin 3,500 lang. Dito 3,800 ang gastos. So ang ibig sabihin, ginastusan ko yung truck. Tapos bumili pa ako ng ito, ano to, sa tie rod in, dalawang pirasong tie rod in to mil size. So ibig sabihin mil size yan. Ito tie rod in. So pagtapos na itong pinalitan ng tie rod in, ato ginawa natin, inalain niya ito ng ligid. Pakita ko sa inyo kung ano ba. Tapos na itong inalain, yung up ko. Tapos nalitan kong asite, ang langis, at tapos yung gear oil ba, kita niyo, mayroong gear oil dito, tapos tapos 4 na piraso yan, ang isa kahit saan na napunta. Ito bastos tayo ng gear oil at yung langis. So ipakita ko sa inyo kung ano ba, kondisyon na ba ang truck. So pinalitan natin ng tie rod in, ito, kita niyo yung tie rod in, bago na yan, si delikado yan kapag di natin baguhin. To, kita niyo ng tie rod in yan, bago na yan, tulad ng isa, bago rin, kita niyo, bagong tie rod in yan. So ibig sabihin, pinalitan talaga natin. Tapos pagkapalit natin, inalain natin yung gulong para hindi kibag yung kain sa kanyang gulong. Tapos dito yung starter ba, bagong malinis na yung starter. So pa ibig sabihin ay pinaayos na natin yung starter. Dito muna tayo. So kanyang starter ay malinis yan. Nandun, so ibig sabihin yung gulong, dalayin na natin yan. Yan, dalayin na natin. 93 sa kabila, 93 naman doon. Hindi ko na napakita sa video pag align. So ibig sabihin, bago ng kanyang filter, yung dalawa, dan doon, filter. Kailan bagong filter. So tatlong filter to. Dalawa sa langis, isa naman dito sa may dito banda sa may sa kanyang diesel. Ito lang kanyang So ngayon, pakita ko sa inyo kung paano ba tayo natin pandarin kung madali bang umandar. Pandarin natin. Tingnan natin kung hindi na mayroong sira sa kanyang starter ay parang tingnan natin yung truck, baka loose compression na. So ibig sabihin starter lang ang sira. Tingin ko battery, pero yung starter ay hindi na talaga ganas. Ito pa pinayos natin.
Tapos tingnan natin kung paano ba natin i-tune up yung tune up ko na. Tapos dito sa may dito sa injection pa mayroon yang sprainer. So malinis na yung sprainer. Pati yung air cleaner linis na yan, malinis na yan. Tapos may sprainer dito sa linya sa kanyang diesel. Mayroon man ng sprainer dyan. So tinanggal ko na at nalinis ko na. So malinis na lahat, pati langis. So ngayon tingnan natin, paandarin natin kung madali bang paandarin, kasi kung ang truck na hindi kondisyon ay matagal paandarin. So ating ipakita sa inyo kung madali bang paandarin to para makita nyo, kasi bagong andar to, bagong andar. Kita nyo ang kanyang dito, walang blue by dito, walang blue by ang kanyang tapos dito sa may walang blue by rin. Walang blue by, kita ninyo, walang blue by, so pwede sabihin condition ng truck. So walang blue by siya, kita nyo, walang usok na lumabas. Dito sa stick gauge ay walang blue by rin, tingnan natin kung gumana ang kanyang apat na injector. Kita nyo ang apat na injector, isa, dalawa, tatlo, apat. Tingnan natin kung gumana ba. Tingnan natin kung direct ba mo dyan, kasi mapiskan. Kung ang ibig sabihin, patayin muna natin para makita ninyo. Patayin muna natin tapos i-start natin kung madali bang pandarin. Ito kita ninyo, madali lang pandarin. Ang ibig sabihin may kondisyon. So i-check natin yung kanyang apat na injector kung gumana ba. So kita ninyo una, ang ibig sabihin ay gumana rin. Kita ninyo, may lumabas na product at kanyang andar ay bumali. Pero kung ibalik natin ang kanyang, sira natin ang kanyang injector ay kita ninyo, so ibig sabihin nagtrabaho na ang kanyang injector. Unang injector, tingnan nyo matino ang kanyang andar ay buksan natin ang kanyang injector. Parang mali siya kasi labas natin ang diesel. So sirado natin. Tingnan niyo. So gumana nga ang kanyang injector. So ang makalawang injector, tingnan natin. Tingnan niyo. Mayroong lumabas. Ito. Tira natin. Tuminog siya, tuminog. Kita ninyo. Punasan natin para makita natin kung wala bang tagas. Kita natin kaunti. Nakita ninyo ang una at yung dalawa. Pangalawa, pangatlo naman ito. Tingnan, dinggin niyo ang andar niya kita dyan, kita kanawa. Parang palyado siya kapag palabasin natin yung kanyang diesel. Tapos ibalik natin siya pag sarado, gumaling. Kita ninyo.
Sira natin. Pakinggan ninyo kung paano ba tayo magpakondisyon ng sasakyan. Tumino. So ibig sabihin, dito na tayo sa pang-apat. Pang-apat kasi ito. Pang-apat na ito. Bigas. Yan. Bigas yung pang-apat. Parang bali ang kanyang andar. Tumalsik yung diesel. Tumalsik. So isira natin. Tingnan niyo yung andar niya. Tingnan niyo. Punasan natin para makita natin walang tagas talaga. Kanyang injector. Ito ang injector, 4. Isa, dalawa, tatlo. Hindi ko alam yung ito, baka 1-3-4 to. 1-3-4 ang kanyang firing order. 1-3-4 ang kanyang firing order. So nakita ninyo, wala nang tagas. Ang ibig sabihin ay kondisyon talaga. So ang ibig sabihin ay ito kanyang 4 na injector ay walang palpak. Walang palpak kahit isa. Walang palpak kahit isa yung kanyang injector. 1-3-4 ang kanyang firing order. So nakita na ninyo. Punasan natin. Check itong makina. Tingnan nyo, walang tagas na langis. Tingnan nyo, paano natin kondisyon. Halos mga 5 taon na ito sa atin. Hindi tayo nakapalit ng, hindi na-overhaul itong makina nito. Maraan siya pero hindi na-overhaul. Itong makina nito ay 4B31. Kita natin ang kaunti kasi paadarin natin kung totoo bang kondisyon lang. Kasi kung ang truck na hindi kondisyon ay mahirap paandarin. Ang tinatawag na loss compression. Pero ito, hindi ito loss compression. So, pakain muna natin. Boss, paandarin natin. Kasi kapag i-start natin, parang kanyang Bindex drive, parang natayos na kanyang gear ba, yan ang hindi napalitan. So ang ibig sabihin, gumana man yan, galing pandarin. So ibig sabihin, kondisyon
condition siya. Oh. So, natingnan na natin ang kanyang injector kasi ang kanyang firing order 1, 3, 4, 2. Kapag may isang barado sa kanya ay kulang ng power. Ang ibig sabihin hindi pwersa. So, ang ibig sabihin, nakita natin na tingnan naman ninyo na gumana ang 4 na injector. 1, 3, 4, 2. Yan ang firing order niya. Ang makinang ito ay 4D31 Pro. Malakas talaga. So, kita ninyo. Kung nagustuhan ninyo ang aking vlog, paki-subscribe, paki-like, paki-comment, at paki-share sa inyong mga kaibigan. At huwag naman niyong kalimutan ang notification bell para updated mo sa ako ang mga video. Bye-bye at God bless.